Sa nakaraan nating video, matapos ipakita ni Ming ang talento at mapalakas ang kanyang katawan, itinuring siyang pambihirang pag-asa ng Red Sun Sect dahil sa kanyang divine avatar at martial arts technique. Dahil dito nagpa siya ang Elder na ihayag ang kanilang pag-angat at simulan ang paghahanda para sa level promotion ceremony na magbibigay sa kanilang sect ng pagkakataong umakyat mula grade 9 patungo sa grade 5 o 6 kasabay ng kanilang muling pagbabalik matapos ang 200 taon ng pagiging mababa ang profile. Sa sumunod na eksena makikita ang mga borders ng Yan State. Malapit sa mga borders ay matatagpuan ang maraming gusali kung saan maraming sundalo ang nakabantay upang walang sinuman ang makalabas ng hindi napapansin. Lahat ay naghahanap kay Hao Yan kaya't mas pinahigpit pa ang seguridad sa lugar. Napansin ni Ming na kahit sino pa ang dumaan maging sakay man ng isang sedan na lumilipad ay hindi maaaring makalabas ng hindi sinusuri. Sa kabila ng mahigpit na pagbabantay na natiling kalmado si Ming habang nakatayo roon, may bitbit siyang isang sako sa balikat at dito niya itinago si Hao Yan. Nang lapitan siya ng isang bantay, walang pag-aalinlangan na iniabot ni Ming ang isang supot na naglalaman ng martial coins. Dahil dito hindi na siya siniyasat ng bantay at pinayagang makadaan. Matapos makatawid sa borders, agad niyang ibinaba ang sako at binuksan ito. Mula roon lumabas si Hao Yan, malalim ang paghinga, sa wakas ligtas na silang nakatawid. Nagpasalamat si Hao Yan, sinasabing halos hindi na siya makahinga sa loob ng sako. Sinabi ni Ming sa kanya na maaari na siyang maglakad ng malaya kasama niya dahil wala nang makakakita sa kanya sa lugar na iyon. Sagot naman ni Hao Yan, bagamat masyadong hinigpitan ng kanyang ikatlong kapatid ang seguridad sa borders upang hindi siya makatakas, nagawa pa rin ni Ming na makahanap ng paraan gamit ang pera upang may paabot siya sa kabila. Dagdag pa ni Hao Yan, napansin niyang hindi maayos na ginagampanan ng kanilang mga bantay ang kanilang tungkulin, mas inuuna nila ang kasakiman at pinapayagang makadaan ang sinuman kapalit ng pera. Tumugon si Ming na marahil ay hindi niya alam ito dahil isa siyang prinsipe kaya hindi niya batid kung paano naghahanap buhay ang mga bantay upang maitawid ang kanilang araw-araw na pangangailangan. Ipinaliwanag ni Ming na bagamat isang martial arts master ang pinuno ng mga bantay, ang taunang kita nito ay nasa 700 martial coins lamang, kulang para sa kanilang pangangailangan sa pag-cultivate. Kaya't upang mapataas ang kanilang cultivation, kinakailangan nilang kumita ng higit pa rito. Dagdag pa niya, halos lahat ng bantay ay gumagawa ng ganitong paraan upang madagdagan ang kanilang kita. Sa tuwing sinisiyasat siya sa borders, nagbigay siya ng 1,000 martial coins sa bawat bantay kaya't hindi na siya pinahirapan sa pagdaan. Sa laki ng halagang ito, hindi na nila nagawang saliksikin pa ang kanyang dala. Napagtanto ni Hao Yan ang laki ng ginastos ni Ming para sa kanya kaya't nangakong ibabalik niya ang lahat ng perang nagamit. Lumapit si Ming at sinabi sa kanya bilang isang nakatatandang kapatid na tama ang kanyang sinabi at talagang dapat niyang gawin ito. Wala umanong bagay sa mundong ito na libre. Kung may nagbibigay, nangangahulugan itong may nais silang makuha na kapalit. At kung wala man silang hinihingi, nararapat pa rin na ibalik ang anumang natanggap. Nagulat si Hao Yan sa narinig at sinabing ang paliwanag ni Ming ay parang mga salitang nanggaling sa kanyang ama. Marahang inilagay ni Ming ang kamay sa ulo ni Hao Yan at sinabing dahil tinatawag na siya nitong Brother Ming ay maaari niya siyang pagsabihan bilang isang tunay na kapatid. Hindi umano siya nagbibigay ng payo para sa sarili niyang kapakinabangan kundi upang mapadali ang buhay ni Hao Yan sa hinaharap. Matapos nito, inaya na niya itong magmadali dahil malayo pa ang kanilang lalakarin. Lumipas ang 5 araw at nakarating sila sa estado ng Donkey sa lungsod ng Tianhe kung saan matatagpuan ang Galaxy Sect at si Zisheng. Habang naglalakad sina Ming at Hao Yan patungo sa pamilihan, namangha sila sa lawak nito. Napakaraming paninda roon, mula sa mga pangkaraniwang gamit hanggang sa mga bihirang bagay. Bukod dito, ang mga spiritual beasts ay ibinebenta rin ng regular sa murang halaga. Nagulat ang prinsipe sa kanyang nakita at napabulalas na parang mga ordinaryong prutas lamang ang mga magical beasts na ibinebenta sa tindahan. Sa kanilang estado, kinakailangan pa nilang pumunta sa espesyal na mga restaurant upang makakain ng karne ng spiritual beasts at kinakailangan pa nilang gumamit ng martial coins bilang kabayaran. Ngunit sa lugar na ito, kapalit ng spiritual stones lamang maaari nang makabili ng ganoong karne. Ngumiti si Ming at sinabing magugulat pa siya sa mga susunod niyang makikita dahil ito ang pinakamaliit na lungsod sa buong estado ng Donkey. Sinabi ni Ming na hindi pa sila nakakapunta sa kabisera kung saan mas marami pang bagay na makikita at masaganang mga resources, dagdag pa niya mas mura ang mga bilihin doon. Sinabi rin ni Ming na ang treasure house sa lungsod na ito ay may 11 na palapag samantalang ang treasure house sa kabisera ng estado ng Yan ay mayroon lamang 9 na palapag. Sa narinig, labis na natuwa si Hao Yan at sinabing si Brother Ming ay talagang may malawak na kaalaman. Napansin niyang tila sanay ito sa paglalakbay sa malalaking lungsod at madalas gumala sa iba't ibang lugar. Tumugon si Ming na totoo ito, marami na siyang napuntahang lugar at kung susunod lamang ito sa kanya marami pa siyang matutunan.
Sa kanyang isipan naisip niyang lahat ng ito ay dahil kay Beng-in. Sa isang pagpapakita ng nakaraan lumitaw ang imahe ni Beng-in na nagpapaalala sa kanya ng responsibilidad bilang isang nakatatandang kapatid. Ipinunto nito na hindi mahalaga kung gaano karami ang kanyang nalalaman ngunit ngayong may isang batang tumitingala sa kanya hindi niya dapat itong biguin. Kung magpapakita siya ng kahinaan at may isang tanong na hindi niya masasagot paano niya magagampanan ang pagiging isang nakatatandang kapatid. Kaya't mahalaga na magkaroon siya ng sapat na kaalaman upang anuman ang itanong sa kanya ay mayroon siyang maibibigay na kasagutan. Sa ganitong paraan lalo siyang hahangaan ng bata at magpapatibay ito ng tiwala sa kanya. Habang naglalakad isang malaking spiritual beast ang bumungad sa kanila sa isang kanto ng kalye. Nakaupo rito ang isang master at agad na nagningning ang mata ni Haoyan sa labis na kasabikan. Gayunpaman hindi ito isang pambihirang tanawin ayon kay Ming. Isa lamang itong spiritual beast sa ika-6 na antas at ang nakasakay rito ay isang martial arts master na nasa dominator level, hindi ito isang bagay na dapat ikamangha ng labis. Sa kabila nito naramdaman ni Ming ang pangangailangang maging maingat. Ang enerhiya mula sa master ay lumilikha ng panginginig sa kanyang mga binti kaya hindi niya maaaring maliitin ang presensya nito. Bagaman tiwala si Beng-in na hindi nito maririnig ang kanilang usapan hindi niya maiwasang mag-alala. Ang ideya ng mabilis na pag-unlad tungo sa dominator level ay tila masyadong mabigat para sa kanya. Hindi pa siya handa at wala siyang balak makatawag ng pansin mula sa isang makapangyarihang nilalang bago niya maabot ang nararapat na lakas. Sa gitna ng kanyang pag-iisip isang ingay ang umalingaw-ngaw mula sa unahan. Isang batang lalaki ang lumitaw na kasakay sa isang napakalaking magical beast. Mula sa kalye isang lalaki ang mabilis na tumatakbo habang nagsisigaw inuutusan ang lahat na lumayo kung ayaw nilang mamatay sa kanyang pagbaba. Agad namang nagpulasan ang mga tao upang bigyang daan ang kanyang pagdaan. Matapos nito nagsimulang magbulungan ang mga tao sa paligid nag-uusap tungkol sa mga disciple ng Galaxy Sect. May isang nagsabi na lahat ng mga ito ay masasama at hindi man lang itinuturing na tunay na tao ang iba. Isang tao sa tabi ang nagbabala na bawasan ang ingay ng kanilang usapan. Kung may makarinig sa kanila maaari silang maparusahan. Alam naman ng lahat na ang Galaxy Sect ay ang pinakamakapangyarihang sect sa buong lungsod na nasa grade 1 at wala ni isang maaaring lumaban sa kanila. Maging sa 13 kalapit na lungsod malawak ang kanilang impluwensya. Habang pinakikinggan ang usapan ng mga tao muling naalala ni Ming ang tungkol kay Wan Sheng. Ang pangatlong anak nito pati na rin ang bunso niyang anak ay parehong mga disciple ng Galaxy Sect. Nagsimula siyang mag-isip kung hanggang saan na ang naabot ng kanilang cultivation base. Bagaman hindi niya alam ang eksaktong antas malamang ay umabot na ito sa martial arts warrior level. May posibilidad na magtagpo sila rito at kung malaman ng anak ni Wan Sheng na siya ang pumatay sa kanilang ama tiyak na susubukan siyang labanan. Nagbago ang eksena kung saan makikita si Zisheng, nakatayo siya sa loob-looban ng Galaxy Sect habang hinahasa ang kanyang katawan. Sa pamamagitan ng pagsasanay sinisikap niyang mapahusay ang kanyang natatanging teknik. Dahan-daang kinokolekta ang kanyang enerhiya bago ipadala ito sa isang punong nasa kanyang harapan tinataga ito ng sunod-sunod na slash hanggang sa tuluyang mapira-piraso. Sa sandaling yun lumapit ang isang lingkod sa kanya at nagpahayag ng paghanga. Sinabi nito na ang kanyang kakayahan ay patuloy na umaangat at kahit isang karaniwang martial arts warrior ay walang laban sa kanya, malayo na ang kanyang narating kumpara noon. Ngunit agad namang sumagot si Zisheng na hindi niya kailangang purihin ng labis. Bagamat isa siyang inner disciple ng Galaxy Sect hindi pa rin sapat ang lakas na mayroon siya, mas higit pa ang nais niyang makamit. Pagkatapos tinanong ni Zisheng kung may natanggap bang sulat mula sa kanilang bayan. Matagal na niyang hindi naririnig ang balita tungkol sa kanyang ama at wala itong kahit anong liham na ipinadala sa kanya. Sa kanyang tanong biglang natigilan ang lingkod at hindi agad nakasagot. Napansin ito ni Zisheng at agad na naging matalim ang kanyang titig. Muling inulit niya ang tanong at hiniling sa lingkod na magsalita ng mabilis, hindi niya magugustuhan kung may itinatago ito sa kanya. Sa takot nagsimulang manginig ang lingkod dahan-daang lumuhad sa kanyang harapan. Sa nanginginig na tinig sinabi nitong may natanggap siyang liham ilang araw na ang nakalipas. Gayunpaman hindi ito galing sa kanyang ama kundi mula sa pamilya Yi. At sa liham na yun nakasulat ang isang nakagugulat na balita, ang kanyang ama ay pinatay ni Ming Yi. Dahil sa matinding galit agad na pinakawalan ni Zisheng ang kanyang kapangyarihan. Ang kanyang enerhiya ay lumaganap sa paligid nagpapakita ng matinding emosyon sa kanyang loob. Isang lingkod ang nagsalita nagpapaliwanag na hindi niya agad sinabi ang impormasyon dahil nasa kalagitnaan ng breakthrough si Zisheng. Kung nalaman niya ito noon maaaring nawala ang kanyang konsentrasyon at hindi niya naabot ang kasalukuyang antas niya ngayon. Sa isang iglap mabilis na lumapit si Zisheng at hinawakan ang lingkod.
Sa kanyang isipan bumalik ang mga alaala ng isang liham na isinulat ng kanyang ama. Nabanggit dito na sinira nila ang Meridians upang pigilan ang cultivation ni Ming. Ngunit ang tanong sa kanyang isipan, paano nagawa ni Ming na gamitin ang kanyang kapangyarihan upang patayin ang kanyang ama? Nagsimula siyang magtanong kung kailan nagsimula si Ming sa cultivation at kung paano ito lumakas sa kabila ng pagkasira ng kanyang Meridians. Habang nakikinig, unti-unting nabuo sa kanyang isipan ang isang mas malinaw na larawan. Ayon sa mga sinabi ng lingkod, hindi lang nakaligtas si Ming kundi lalo pang lumakas, isa na itong inner disciple ng Red Sun Sect. Nang marinig ito, lumitaw sa kanyang mukha ang panunuya. Sa kanyang isipan, kahit pa lumakas si Ming, nananatili itong isang mababang uri ng disciple sa sect. Walang paraan upang may kumpara ito sa kanyang lakas at sa kanyang paningin wala itong pinagkaiba sa isang mababang nilalang. Isang bagay ang pumasok sa kanyang isipan, ang nalalapit na pagsusulit para sa pagpili ng mga guards sa panig ng Marquis. Sa sandaling makapasa siya rito, makakapasok siya sa mas mataas na antas at magkakaroon ng pagkakataon na puntahan ang Red Sun Sect. Sa kanyang plano, doon niya ipaghihiganti ang pagkamatay ng kanyang ama at wawakasan si Ming. Kinabukasan nagtungo si Ming sa tahanan ng isang kaibigan na kamakailan lamang ay nailigtas niya sa Magical River area, si Fang Yibay. Sa harapan ng bahay nito makikita ang isang plaque na gawa sa pilak kung saan nakasulat ang pangalan ng Fang Mansion. Habang nakatayo sa harapan nito, napansin niya na tila kabilang ang pamilyang ito sa mataas na uri, lalo na't ang mismong pangalan ng kanilang tirahan ay nakaukit sa dekalidad na pilak. Sa kanyang isipan, napagnilayan niya ang tungkol sa Marquis ng estadong ito, isang makapangyarihang mandirigmang umabot sa antas ng martial arts saint. Batid niyang bilang isang hamak na mandirigma, hindi niya ito basta-basta maaaring makaharap, dahil dito naisip niyang dumaan sa ibang paraan. Kaya't nagtungo siya upang makipagkita kay Yibay, ang tagapagmana ng Silver Family, dahil naniniwala siyang ito ang maaaring makatulong sa kanya upang makaharap ang Marquis. Sa kanyang paglakad, ang prinsipe ay nagkaroon ng pag-aalinlangan. Sa kanyang isipan, natanong kung talagang makikipagkita sa kanila ang isang taong mula sa isang mataas na pamilya tulad ni Yibay. Batid niyang sa kanilang estado ang pinakamataas na pamilya ay mula sa Bronze at wala silang kahit isang Silver Family. Dahil dito nagkaroon siya ng pagdududa kung may interes nga bang makipagkita sa kanila ang isang taong nagmula sa isang mas mataas na lipunan. Habang iniisip ito, tumigil si Ming sa kanyang paglalakad. Sa kanyang isipan, hindi kailangang masukat ang halaga ng isang tao batay sa kanyang pinagmulan. Ang kanilang kapanganakan sa isang maliit na estado ay hindi nangangahulugan na wala silang halaga. Makalipas ang ilang sandali, lumabas mula sa loob ng mansion ang isang lingkod. Magalang itong bumati at nagtanong kung ang kanilang pakay ay makipagkita kay Yibay Fang. Sa narinig, tiniyak ni Ming na iparating sa kanya ang mensahe na may isang kaibigang nais siyang makita. Nang lumapit si Ming sa mansyon, isang lingkod ang bumati sa kanya at nagpahayag na ang kanilang master ay wala sa bahay. Kasalukuyan itong dumalo sa isang handaan kasama ang kanyang mga kaibigan sa Celestial Tower at malamang na hindi ito makakauwi hanggang sa gabi. Bagaman inalok ng lingkod na pumasok sila at maghintay, tinanggihan ito ni Ming. Sa halip na pagpasyahan nilang direktang magtungo sa Celestial Tower upang makipagkita sa kanilang hinahanap dahil may mahalaga silang pakay. Habang iniisip ng lingkod ang sinabi ni Ming, naalala niya ang isang pahayag mula sa kanyang master noon. May binanggit itong isang lalaki na nagligtas sa kanya sa lugar ng mahiwagang ilog. Sa puntong yun, nagsimula siyang maghinala na maaaring ang lalaking nasa kanyang harapan ay ang mismong taong yun. Samantala sa Celestial Tower, si Yibay ay kasalukuyang kasama ng kanyang dalawang kaibigan at si Miss Xian Xian. Ang babae ay kilala bilang isang bihasang array master at minsan ang nakaligtas sa isang mapanganib na sitwasyon matapos subukang hulihin ng isang ice beast kasama si Xiao. Habang nagaganap ang handaan, nagpasalamat si Yibay kay Miss Xian sa pagdalo. Gayunpaman, walang pag-aalinlangan na sinabi nito na dumalo lamang siya upang makakain ng libre kaya't wala nang kailangang pasalamatan. Sa gitna ng pag-uusap, na itanong ni Xian kay Yibay tungkol sa kanyang naging karanasan sa mahiwagang ilog. Nais nitong malaman kung ano ang nakita niya roon at kung anong kayamanan ang kanyang nakuha. Bukod dito, nabalitaan din niya na may isang lalaki mula sa isang maliit na sect na nagligtas sa kanyang buhay. Agad na kinumpirma ni Yibay ang narinig, isang batang nagngangalang Ming Yi mula sa isang maliit na sect ang nagligtas sa kanya. Sa kanilang pagkikita sa mahiwagang ilog, inatake siya ng mga tagapagmana ng Golden Family at halos mawala na siya ng buhay. Sa kabila ng matinding panganib at sa kabila ng pagkakataong patayin siya para makuha ang kanyang mga kayamanan, pinili ni Ming Yi na iligtas siya. Sa halip na pagnasaan ang kanyang ari-arian, binigyan pa siya nito ng pagkain at gamot upang makaligtas. Habang pinapakinggan nito, isang malapit na kaibigan ni Yibay ang nagsalita.
Ayon sa kanya, ang mga taong nagmula sa maliliit na pamilya at sect ay walang kakayahang pumatay ng mga miyembro ng mas makapangyarihang pamilya. Sa kanyang palagay, natakot lamang ang batang yun na gumanti ang pamilya ni Fang Yibay, kaya pinili nitong ipakita ang kabutihang loob upang makaiwas sa gulo. Sa narinig agad na nagalit si Yibay, hindi niya nagustuhan ang pahayag ng kaibigan at mariing itinanggi ang sinabi nito. Para sa kanya, hindi ganun ang pagkatao ni Ming Yi. Malinaw sa kanyang alaala na iniligtas siya nito nang walang hinihinging kapalit. Gayunpaman, hindi natitinag ang kanyang kaibigan, iginiit nito na masyado siyang inosente upang makita ang tunay na intensyon ng iba. Marami na siyang nakilalang tao mula sa mabababang estado na nagpapakita ng kabutihan sa umpisa, ngunit kalaunan ay sinusubukang samantalahin ang pagkakataon. Sa kanyang palagay, hindi magtatagal at lalapit din si Ming Yi upang subukan gamitin ang kaugnayan nila para sa sariling kapakinabangan. Sa kabila ng mga sinabi ng kanyang kaibigan, nanatiling matatag si Yibay. Ipinahayag niya na kung sakaling dumating si Ming Yi upang makipagkita sa kanya, mapapatunayan niyang hindi ito masamang tao. Hindi ito lalapit upang humingi ng kapalit at hindi rin ito magiging katulad ng iniisip ng kanyang kaibigan. Para kay Yibay, ang katotohanan ay hindi nasusukat sa estado ng isang tao kundi sa kanyang tunay na pagkatao. Sa sandaling yun, bumukas ang pinto at pumasok ang isang lingkod. Agad nitong ipinaalam kay Yibay na may isang binata sa labas na nais siyang makausap. Ipinakilala ng binata ang sarili bilang Ming Yi at kung nanaisin ni Yibay, tatawagin niya ito upang makapasok. Pagkarinig nito, agad na nagalit si Yibay at sinabihan ang lingkod na tawagin si Ming Yi ng mabilis. Sa tabi nito, muling nagsalita ang isa niyang kaibigan na nagpahayag ng panunuya. Ayon dito, noon pa man ay sinabi na niyang darating ang binatang yun upang hanapin siya at ngayon ay narito na ito upang humingi ng kung ano. Gayunpaman, muling nagalit si Yibay at mariing ipinahayag na si Ming Yi ay isang kaibigan, hindi isang taong may masamang intensyon. Ipinahayag niya na kung paano siya iniligtas nito sa bingit ng kamatayan, kaya't inutusan niya ang kanyang kaibigan na itigil ang pangungutya at pakitunguhan ng maayos si Ming Yi sa sandaling pumasok ito. Nang bumukas ang pinto, pumasok si Ming Yi at agad na nagsalita. Pinagtakhan niya kung bakit napakaingay ni Yibay at tila puno ng galit ang kanyang enerhiya. Ang dalawang batang Panginoon na naroon ay nagulat sapagkat hindi nila naramdaman ang kanyang pagpasok. Napansin nilang tila itinago nito ang kanyang enerhiya, isang kasanayang hindi pangkaraniwan. Sa sandaling yun, tumayo si Yibay at nagpasalamat kay Ming Yi sa pagpunta. Ipinahayag niya na nais niya sanang puntahan ito, ngunit naubos ang kanyang panahon sa pagpapagaling at pag-cultivate kaya't hindi niya ito nagawa. Pagkatapos, inimbitahan niya si Ming Yi na lumapit upang ipakilala sa kanyang mga kasama. Isa-isa niyang ipinakilala ang mga naroon. Ang matabang binatang nakaupo sa gilid ay si Hu Jin, habang ang nakasuot ng lilang robe ay si Jongnan. Pareho silang mga tagapagmana ng Silver Family katulad niya. Kasunod nito, ipinakilala rin niya ang isang babae na nagngangalang Xian Xian. Ipinahayag niya na si Xian ay apo ng pinuno ng Yin Yang sect at bukod pa rito ay isa rin itong bihasang array master. Habang nakatitig kay Ming Yi, biglang nagpahayag si Xian na tila pamilyar sa kanya ang mukha nito, pakiramdam niya ay nagkita na sila noon. Gayunpaman, mabilis na sumagot si Ming at sinabing kung nagkita na sila dati, tiyak na hindi niya yun makakalimutan. Ngunit dahil wala siyang maalala, nangangahulugan lamang na hindi pa sila nagkikita. Sa kabila ng kanyang sagot, sa loob-looban ni Ming ay batid niyang kilala niya ang babae. Matagal na silang nagkita noon sa isang misyon sa Ice Beast upang hulihin ito. Naroon din si Master Xiao noong panahong yun at matapos ang isang madugong labanan, si Xian lamang ang nakatakas. Gayunpaman, hindi niya maaaring ipahayag ang katotohanan ito dahil tiyak na magdadala ito ng malaking panganib sa kanya. Kung malalaman ng babae ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, tiyak na isisiwalat nito ang lahat sa iba. Samantala, biglang nagsalita si Hu Jin. Sinabi nito na marami siyang narinig tungkol kay Ming Yi, partikular na ang kanyang kahusayan bilang isang mandirigma at ang kanyang maliwanag na kinabukasan. Kasunod nito, nagpakita ito ng pang-aasar at tinanong si Jongnan kung ano ang kanyang espiritual na katawan. Agad namang tumugon si Jongnan at sinabing taglay niya ang isang medium spiritual avatar. Alam umano ito ni Hu Jin, kaya't malinaw na ang tanong nito ay isang paraan ng panunukso, lalo't mas mataas ang kalidad ng espiritual na katawan ni Ming Yi kaysa sa kanya. Gayunpaman, itinanggi ito ni Hu Jin at sinabing hindi niya layuning gawing biro ang usapan. Ipinahayag niya na nakalimutan lamang niya ang espiritual na katawan ni Jongnan. Dagdag pa niya, ang espiritual na avatar na kanyang taglay ay isang mataas na kalidad na espiritual na katawan na nagpapakita ng kanyang natatanging kakayahan. Matapos marinig ang usapan tungkol sa mga espiritual na avatar, muling napaisip si Yibay kung anong uri ng avatar ang taglay ni Ming.
Alam niyang siya mismo ay nagtataglay ng isang mataas na kalidad ng espiritual na avatar kaya't para sa kanya hindi na ito isang pambihirang bagay sa Silver Family. Itinuturing niyang pangkaraniwan na ang pagkakaroon ng ganitong antas ng avatar sa kanilang angkan. Habang iniisip ito napansin niyang tila may kakaibang tono si Hujin sa kanyang pagsasalita dahilan upang magduda kung ano ang dahilan ng pag-uugali nito. Samantala biglang nagsalita ang batang prinsipe na nagpakita rin ng interes sa usapan. Ipinahayag nito na siya mismo ay nagtataglay ng isang top virtual avatar. Kasabay nito inalala nito ang naging usapan nila ni Ming sa daan kung saan sinabi ni Ming na ang kanyang taglay ay isa rin sa pinakamataas na uri ng avatar. Dahil dito ipinahayag ng batang prinsipe ang kanyang pagtataka kung bakit matapos marating ang lugar na ito bigla niyang naramdaman na tila nawala ng halaga ang kanyang avatar. Naging palaisipan sa kanya kung paano naging espesyal ang kanyang taglay kung halos lahat ng naririto ay mayroon ding katulad nito. Sa narinig labis na nagulat ang tatlong batang Panginoon. Hindi nila inaasahan ang pahayag ng batang prinsipe lalo na tila ipinapahiwatig nito na nagtataglay si Ming ng isang pambihirang avatar. Upang maiwasan ang anumang hindi kinakailangang atensyon agad na kumilos si Ming at pinatahimik ang bata. Ipinaalala niya sa lahat na hindi na dapat seryosohin ang sinasabi nito sapagkat wala pa itong sapat na kaalaman tungkol sa espiritual na avatars. Kasabay nito kinausap niya ang bata at ipinaliwanag na hindi nila maaaring ikumpara ang kanilang mga katawan sa mga miyembro ng Silver Family. Pinunto niyang maaaring nagkamali lang ito ng pagkakaunawa sa kanyang sinabi noon. Gayunman hindi pa rin natigil si Hao Yan. Muling ipinahayag ng bata ang kanyang narinig sa paglalakbay kung saan direkta nitong sinabi na mismong si Ming ang nagsabi na ang kanyang taglay ay isang divine avatar, isang uri ng avatar na mas mataas pa sa espiritual na avatar. Dahil dito inilahad ng bata na kung ganoon ang katotohanan mas mataas ang antas ni Ming kumpara sa mga tagapagmana ng Silver Family. Dahil dito hindi nito maintindihan kung bakit tila nag-aalangan pa ito sa harap ng mga ito. Sa pahayag na yun muling nabalot ng pagtataka ang mga naroroon. Hindi nila inaasahan ang narinig, na maaaring si Ming ay nagtataglay ng isang divine avatar. Batid nilang ang ganitong uri ng avatar ay isang pambihirang kayamanan na nasa ranggong ika-17 sa Treasure Avatar List. Samantala nagsimulang mag-isip si Xian na nagtangkang alalahanin kung saan niya unang nakita si Ming lalo pat kung totoo ang sinasabing taglay nito. Gayunman bago pa lumala ang sitwasyon agad na kumilos si Ming upang patahimikin si Hao Yan. Sa mabilis na galaw tinakpan niya ang bibig nito at ipinaalala sa iba na huwag seryosohin ang sinabi nito sapagkat isa lamang itong musmos na walang malay sa kanyang mga binibigkas. Gayunman sa kaloob-looban nagsimulang mag-alala si Ming. Sinisikap niyang mapanatili ang pagiging mababa ang profile upang walang makaalam sa kanyang tunay na kakayahan. Upang mapanatili ang kanyang sikreto lihim niyang itinago ang kanyang kagamitan at itinago ang kanyang enerhiya upang walang makadama ng kanyang presensya.